Ito na yung sinasabi ko. May pasabog si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at US Army. Inanunsyo na kasi ng administrasyon ni US President Joe Biden na magdadagdag ang US ng missile sa EDCA sites. Patay ang China dyan. Hindi raw isa sa publiko kung saan ilalagay ang missile deployment, gaya ng nasa Basa Air Base na missile. Pero bali-balita na agad na sa Subic Naval Base to ide-deploy at sa Palawan Air Base na nakaharap sa South China Sea. Ilang linggo lang nakakalipas simula noong pinagbantaan tayo ni Xi Jinping. Akala ni Xi maduduwag si PBBM sa hamon niya. Ito rin yung dahilan bakit ayaw ni Pangulong Marcos na magkagera agad at mag-deploy ng Navy warship. Kulang pa ang missile ng Pilipinas para sa digmaan. Expect that the missile deployments will be in northern Luzon. I would think Cagayan province and Isabela facing Taiwan would make a lot of sense. But I think the Philippine priority is to ensure that these missile systems are able to actually impact its policy towards the South China Sea. So I would assume the Philippines would insist a deployment on Palawan, for example, or Subic facing the South China. Any attack on Taiwan would be a security threat to the Philippines. Puro pananakot na ang ginagawa nitong si Xi. Puro pagbabanta. Pero tingin ng US Navy hindi pa magkakagera ngayon. Alam nyo kailan? By 2027 daw dapat handa na ang Pilipinas, Japan at Taiwan sa gera. Yang taon na yan balak talaga ng China ang gerahin ng sabay-sabay ang Taiwan at South China Sea. Dito tuloy-tuloy aarmasan ng Amerika ang Pilipinas para sa gera. America's warfighting Navy, which is my strategic guidance to you. Our amazing team of active and reserve sailors, civilians, and families to ensure that we are more ready for potential conflict with the People's Republic of China by 2027. Yan ang kinagagalit ngayon ng Chinese Army. Ginagawa raw dahilan ng EDCA sites at Mutual Defense Treaty para mag-deploy ng mga pinagbabawal na pangpasabog. Sa totoo kasi dyan, bawal talaga. Oo, bawal. Bawal ang Amerikang mag-deploy ng highly modern na missile. Pero dahil sa balikatan at mga war games po pwede itong gawin ng US Army. Yan ang malaking problema ngayon ng China. 官员的有关表态，反映出美国追求霸权，谋求绝对战略优势，成就思维。美方近年来持续升级三位一体的核力量，提升核武器在国家安全政策中的作用，与盟国强化核共享与延伸威慑安排。 推进中导、反导的前沿部署，严重破坏全球的战略平衡与稳定，加剧了军事竞争与对抗，抬高了核风险。 Ang malaking tanong ngayon, handa ba tayo pag dumating ang oras na kinakatakutan ng lahat? Ikomento sa baba ang iyong salog.